isang malakas na bansa, pangatlo sa mundo sa teknolohiya, kung gayon ang London ay isang disyerto. Ang pangungusap na ito, na binitawan ng isang mamamahayag na babae habang nakangisi sa live broadcast ng BBC, ang naging simula ng pagbabago sa kasaysayan. Napuno ng tawanan ng studio, ngunit pagkatapos nito, ang mga opisyal ng depensa sa buong Europa ay namutla at nanginig. Alam lang kasi nila ang nakakatakot na katotohanan. Kung papaganahin ang switch ng teknolohiya ng Pilipinas, wala ni isang misil ng Europa ang lilipad at ang kanilang ekonomiya ay biglang guguho. Ang Pilipinas, ang dating tinukso ng mundo bilang isang bansang nagwakas dahil sa krisis sa ekonomiya, ay biglang kumapit sa puso ng mundo isang mata ng Diyos na may bilis na 3 segundo, 100 beses na mas mabilis kaysa sa isang tao at nagdodomina sa 95% ng high bandwidth memory. HBM, semiconductor ng mundo. Ito ang tala ng matinding pagkabigla at damdamin ng isang mamamahayag na bumastos sa Pilipinas. Nasaksihan ang nakakabiglang kapangyarihan ng teknolohiya nito at sa huli ay umiyak habang inaamin ang kanyang pagkakamali. Nang gabing iyon, bakit lumuhod ang Europa sa harap ng Pilipinas? Ngayon, magsisimula na ang pambihirang comeback na ikinagulat ng mundo. Pinakapinapanood sa European broadcast. Pilipinas, pangatlo sa teknolohiyang pandaigdig. Ang dahilan kung bakit nanginig ang Europa nang gabing iyon, ngayon, isang pangyayari na walang katulad sa kasaysayan ng European broadcast ang naganap. Sa live broadcast studio ng European Broadcast, ang defense expert na si Alexa Foster ay binatikos ang teknolohiya ng Pilipinas at nagwika, ang Pilipinas ay pangatlo sa teknolohiya. Kung gayon, ang London ay disyerto na. Napuno ng tawanan ang studio, ngunit mula sa sandaling iyon, nagsimula ang malaking pagbabago na yumanig sa Europa at Pilipinas. Ang Pilipinas ay nagdodomina sa 95% ng high bandwidth memory, HBM. Kalahati ng mga core component ng sistema ng sandatahan ng NATO ay gumagamit ng teknolohiya ng Pilipinas. Kalahati ng AI chip packaging ng NVIDIA ay gawa ng Pilipinas. Ang nakakabiglang datos na maging ang simulation ng US Department of Defense ay hindi gagana kung walang teknolohiya ng Pilipinas. Sa harap ng katotohanang ito, ang mga eksperto sa Europa ay natigilan. Ano ang naghihintay kay Alexa? Ang mamamahayag na Amerikana na buong buhay niya ay binalewala ang Pilipinas sa dulo ng kanyang paglalakbay matapos niyang masaksihan ang 8 minutong imigrasyon sa Naya. Ang 3 segundong AI combat system na nasaksihan niya sa National Science Research Institute at ang pinagmulan ng teknolohiya na itinayo ng Pilipinas upang hindi na muling bumagsak matapos itong magapi ng krisis sa ekonomiya. Anong pagbabago at damdamin ang naghihintay sa dulo ng paglalakbay ng babaeng puno ng pagtatangi? Ang sumunod na bahagi ng orihinal na teksto ay idinugtong at isinalin sa Filipino, sinisigurong ang bawat pangyayari, dialogo, at detalye ay nananatili, ngunit inangkop sa konteksto ng Pilipinas at Western, European. Ang lahat ng sipi mula sa orihinal na teksto ay mananatiling buo, na nakakabit sa mga sumusunod na talata. Nang gabing iyon ay Huwebes ng gabi. Ang live broadcast studio ng European Broadcast sa London, na naliligo sa pulang ilaw, ay puno ng tensyon. Ako ay nakaupo sa upuan ng main host. 6 na taon na akong nagho-host ng programa tungkol sa teknolohiya ng depensa, ngunit kakaiba ang gabing iyon. Hindi kasi pangkaraniwan ang tema, ang pag-aanunsyo ng World Technology Superpower Ranking. Nakaupo sa studio ang mga panelist mula sa iba't ibang bansa sa Europa. Nandyan si Claudia, isang opisyal ng gobyerno mula Germany, si Pierre, isang ekonomista mula France, at maging si Dirk mula Amerika. Lahat sila ay mga eksperto. Binasa ko ang script. Ayon sa Global Technology Power Index na inilabas ngayon, ang pangatlo sa pinakamakapangyarihang bansa sa teknolohiya sa mundo ay Pilipinas. Napuno ng tawanan ang studio. Nauna nang nagsalita si Claudia. Pilipinas? Nagbibiro ba kayo? Ngumisi siya. Makatarungan ba na mas mataas ang Pilipinas kaysa Germany? Ang kanyang boses ay puno ng pangungutya. Sumingit si Pierre. Ang Pilipinas ay isang assembly factory lang. Hindi sila nabubuhay sa teknolohiya kundi sa labor force.
Iwinagayway niya ang kanyang kamay at sinabing, manipulasyon ito ng datos. Malinaw na mali. Tumawa rin ako. Sa totoo lang, hindi rin ako naniniwala, imposibleng maging pangatlo ang Pilipinas. Malalim ang pagkakatimo ng pagtatangi ko sa Pilipinas. Naaksidente kasi ang tatay ko, 25 taon na ang nakakaraan habang nasa business trip sa isang bansa sa Asia na may kahalintulad na sistema. Mula noon, itinuring ko ang Pilipinas bilang isang bansang mapanganib at atrasado. Kaya sinabi ko, kung pangatlo ang Pilipinas, disyerto na ang London. Napuno muli ng tawanan ang studio. Tuwang-tuwa ako. Sigurado akong nakakaaliw ang aking sinabi para sa mga manonood. Ngunit, doon na. Dahan-dahang itinaas ni Dirk ang kanyang kamay. Kalmado siya. Walang ngiti sa kanyang mukha. Mula nang una ko siyang makita, pakiramdam ko ay kakaiba siya. Tahimik at kalmado siya. Nagmula siya sa US Air Force. Nagbukas siya ng bibig. Naghanda ako ng ilang datos. Biglang natahimik ang studio. Kinuha niya ang kanyang tablet at ipinakita ang screen. Nakita ko ang mga numero. Sumingkit ang aking mga mata. May kakaiba sa hangin. Sabi ni Dirk, ang world market share ng Pilipinas sa high bandwidth memory, HBM, semiconductor ay 95%. Sumingit si Claudia. Ano naman ngayon? Ngunit hindi tumigil si Dirk. Kalmado niyang ipinaliwanag. Kalahati ng teknolohiya ng graphic chip packaging ng Nvidia ay nagmula sa Pilipinas. Marami sa AI sensor na ginagamit sa sistema ng sandatahan ng NATO ay teknolohiya ng Pilipinas. Datos ito na ako mismo ang nagkumpirma sa US Air Force. Bumangon si Pierre. Palpak yan. Umiling si Dirk. Hindi palpak. Sa Simulation Center ng US Department of Defense, hindi gumagana ang AI combat modeling nang walang high bandwidth memory server ng Pilipinas. Nasaksihan ko iyon sa loob ng 6 na buwan. Biglang nanlamig ang studio. Nagpanik ako. Walang bahid ng kasinungalingan sa tono ni Dirk. Wala siyang emosyon. Inilatag lang niya ang mga katotohanan. Tumahimik ako. Wala akong batayan para sumagot. Muling nagsalita si Claudia. Mas mahusay pa rin ang teknolohiya ng Germany. Ngunit wala nang paninindigan ang kanyang boses. Tahimik na si Pierre. Patuloy pa rin ang kamera. Kailangan kong ituloy ang programa. Ngunit gulong-gulo ang isip ko. Talaga bang pangatlo ang Pilipinas? Kung totoo ang datos ni Dirk, tapos na ang live broadcast. Namamatay ang ilaw sa studio. Tumayo ako at naglakad sa hallway. Nanghihina ang mga binti ko. Biglang may tumapik sa aking balikat. Si Lisa, ang executive producer. Malamig ang kanyang tingin habang nakatingin sa akin. Alexa, pumasok ka sa opisina. Mahina ngunit matatag ang kanyang boses. Sumunod ako. Tiningnan ko siya. Ano ang ibig mong sabihin? Iniabot ni Lisa ang kanyang cellphone. Puno ang screen ng mga social media feed. European broadcast reporter. Nagbiro tungkol sa Pilipinas. Kontrobersiya sa London ay disyerto ni Alexa Foster. Foreign Affairs Office ng Pilipinas. Pinag-iisipan ang opisyal na reklamo sa European broadcast. Naihipos ako ng hininga. Sabi ni Lisa, may tawag mula sa Ministry of Defense ng UK. Ang sinabi mo raw ay maaaring maging issue internasyonal. Nagpaliwanag ako. Biro lang iyon. Umiling si Lisa. Hindi ito biro. Ang Pilipinas ay kasalukuyang kaalyado ng NATO at world top class sa pag-export ng defense industry. Hindi lang basta-basta bansa ang binangga mo. Wala akong maisagot. Pinalo ni Lisa ang mesa. Alexa, pumunta ka sa Pilipinas. Nagulat ako. Sa Pilipinas. Tumango si Lisa. Mag-solo interview ka. Kumpirmahin mo kung totoo ba talagang pangatlo sa teknolohiya ang Pilipinas. Iyan lang ang tanging solusyon. Tumanggi ako. Ayokong pumunta. Wala akong magandang alaala sa bansang iyon. Ngunit malamig na sinabi ni Lisa. Wala kang pagpipilian. Kung hindi ka pupunta, tapos na ang broadcasting career mo. Desisyon na ito ng headquarters. Gusto kong umupo. Ngunit wala akong magawa. Idinagdag ni Lisa. Ikaw mismo ang magbunyag.
kung kasinungalingan ang teknolohiya ng Pilipinas. Sa gayon, mapapatahimik natin ang kontrobersiya na ito. Tumango ako. Opo, sagot ko. Sa sandaling iyon, ito ang nasa isip ko. Sige, ako mismo ang magbubunyag ng kasinungalingan ng Pilipinas. Ipapakita ko kung gaano katawa-tawa ang pagiging pangatlo nila sa teknolohiya. Lumabas ako ng opisina. Madilim ang hallway. Kinuha ko ang cellphone at nag-search. Pilipinas Teknolohiya Balita. Puno ng artikulo. Semiconductor, Artificial Intelligence, Defense Industry. High bandwidth memory. Puno ito ng mga salita na hindi ko maintindihan. Ngumisi ako. Ito ang pangatlo. Katanga-tanga. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. May natanggap akong email na nakabook na ang tiket ko patungong Pilipinas. Ang pag-alis ay sa loob ng 3 araw. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Kitang-kita ko ang night view ng London. May patak ng ulan na dumadaloy sa salamin ng bintana. Bulong ko, Pilipinas, ako mismo ang magkukumpirma kung gaano ka ka-overrated na bansa. Ngunit hindi ko alam noong oras na iyon kung gaano ako kamali at kung gaano katindi guguho ang aking ilusyon. Kinabukasan ng umaga, nagising ako ng 6:00. Ang screen ng cellphone ay may 47 notification. Lahat ay tungkol sa broadcast kagabi. Ang unang email ay mula sa European Broadcast Headquarters. Emergency meeting, 9 a.m. Pangalawa ay mula kay Lisa. Pumunta ka agad, malaking gulo ito. Pangatlo ay mula sa hindi kilalang numero. Alexa Foster. Tapos ka na. Bumangon ako sa kama at tumingin sa salamin. Malalim ang dark circles sa ilalim ng aking mata. Hindi kasi ako nakatulog ng maayos. Naligo ako at nagbihis. Nanginginig ang kamay ko. Nagtungo ako sa European Broadcast Headquarters. Masikip ang subway tulad ng dati. Ngunit ang taong nakaupo sa tabi ko ay nanonood ng balita sa cellphone. Nakita ko ang mukha ko sa screen. European Broadcast Reporter. Pilipinas Biro Kontrobersiya. Tumalikod ako. Kumabog ang aking puso. Bumaba ako sa subway at pumasok sa gusali ng headquarters. Nakasalubong ko ang kasamahan kong si Jason sa lobby. Sabi niya, Alexa, ayos ka lang ba? Umiling ako. Hindi ako ayos. Mahinang sinabi ni Jason. Malaking gulo sa itaas ngayon. May tawag daw na reklamo mula sa Foreign Affairs Office ng Pilipinas. Napatigil ako. Foreign Affairs Office? Tumango si Jason. At may contact din mula sa UK Ministry of Defense. Sensitibo sila dahil ang Pilipinas ay kasosyo ng NATO. Sumakay ako ng elevator. Habang umaakyat ang floor, lumalaki rin ang aking kaba. Bumukas ang pinto sa ika-9 na palapag. Naglakad ako papunta sa conference room. Binuksan ko ang pinto. May 10 tao na ang nakaupo sa conference room. Si Lisa ang producer, ang vice director, ang legal team, at ang PR team. Umupo ako. Nagbukas ng bibig ang director. Alexa, seryoso ang sitwasyon. Ipinakita niya ang screen ng kanyang laptop. Nagpa-flash ang mga social media feed ng real-time. Humingi ng tawad si Alexa. Dapat iginagalang ang Pilipinas. Ang arogansya ng European broadcast. Sabi niya, may higit 100,000 post na tungkol dito sa SNS. Sumasabog ang diskusyon sa mga online forum. Nakakagulat, pinupuna rin ako ng mga British. May isang komento na nakita ko. Kung wala ang Pilipinas, guguho ang defense industry ng UK. Walang alam si Alexa. Nagulat ako. Pinapanigan ng mga British ang Pilipinas, sabi ng Vice Director. Alexa, hindi basta-basta bansa ang binangga mo. Ang Pilipinas ay ang core ng global semiconductor supply ngayon at top class sa pag-export ng defense industry. Malapit silang kasosyo ng NATO. Gusto kong magpaliwanag, ngunit hindi ako makapagsalita. Sumingit ang abogado ng legal team. Kasalukuyang pinag-aaralan ng Foreign Affairs Office ng Pilipinas ang opisyal na reklamo. Sa pinakamasamang sitwasyon, baka kailangan nating maglabas ng apology letter. Pinawisan ako. Apology letter? Malamig na sabi ni Lisa. Alexa,
Bagsak na ang imahe ng European broadcast na yon. Sumasabog ang click rate ng mga artikulo tungkol sa Pilipinas sa buong Europa. Interesado na ang lahat sa Pilipinas dahil sa sinabi mo. Idinagdag ng PR team leader, lalo na sa teknolohiya ng Pilipinas. Gusto ng mga tao na malaman, talaga bang pangatlo ang Pilipinas? Tiningnan ako ng vice director. Kaya nagpasya kami. Alexa, ikaw mismo ang pumunta sa Pilipinas. Tumayo ako. Ako. Tumango ang vice director. Solo interview. Kumpirmahin mo kung totoo o hindi ang teknolohiya ng Pilipinas. Iyan lang ang tanging paraan para maayos ang sitwasyon. Tumutol ako. Hindi ako eksperto sa Pilipinas. Ako ay Defense Technology Correspondent, hindi eksperto sa semiconductor o AI, ngunit matatag ang Vice Director, kaya ikaw ang dapat pumunta. Kumpirmahin mo ang katotohanan sa pananaw ng walang kaalaman. Iyan ang gusto ng mga manonood. Sabi ni Lisa, Alexa, wala kang pagpipilian. Desisyon na ito ng headquarters. May tiket na, at inaayos na rin ang schedule sa Pilipinas. Aalis ka sa loob ng 2 araw. Gusto kong umupo. 2 araw? Hindi ba masyadong mabilis? Tanong ko. Sumagot ang vice director. Kung mas mabilis, mas maganda. Kumukulo ang sentimiento ngayon. Kailangan mong pumunta at bumalik agad. Tahimik na nagsalita ang abogado ng legal team. At Alexa, kung maging failure ang interview na ito, maaapektuhan ang broadcasting career mo. Naintindihan ko ang ibig niyang sabihin. Matatapos ang career ko, nanghina ako, wala na akong masabi. Natapos ang meeting. Nanghina ako habang lumabas sa conference room. Walang tao sa hallway. Pumasok ako sa CR at sumandal sa lababo. Nakita ko ang sarili ko sa salamin. Maputla. Bulong ko, Pilipinas. Bakit Pilipinas pa? Naalala ko ang tatay ko. Ang aksidente 25 taon na ang nakakaraan habang nasa business trip sa Asia. Mula noon, inisip ko ang bansang iyon bilang mapanganib. Isang bansang atrasado. Ngunit ngayon, kailangan kong pumunta roon. Lumabas ako ng CR. Naghihintay si Jason sa hallway. Tanong niya, ayos ka lang ba? Umiling ako. Hindi ako ayos. Sabi ni Jason, Alexa, maging tapat ako. Pagkatapos kong mapanood ang broadcast kagabi, nag-search din ako. Ang teknolohiya ng Pilipinas. Tiningnan ko siya. Kinuha ni Jason ang cellphone niya. Ang Pilipinas ay may 95% share sa high bandwidth memory semiconductor. At ang chip packaging technology ng AI ay world-class. Ang bansang binastos mo ay mas malakas pala kaysa inakala mo. Naglitanya ako. Kakampi ka rin ba ng Pilipinas? Tanong ko. Umiling si Jason. Hindi ako kakampi. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Iyan ang lumabas sa datos. Tumalikod ako. Ayokong marinig. Bumalik ako sa opisina at umupo sa mesa. Binuksan ko ang monitor. Puno ang mailbox. May mga 60 email. Kalahati ay pagpuna, kalahati ay suporta. May binuksan akong isang email. Alexa, huwag mong balewalain ang Pilipinas. Mas malakas sila kaysa inakala natin. Isinara ko ang email. At nag-type ako ng Pilipinas Teknolohiya sa search bar. Libu-libong artikulo ang lumabas. Pilipinas. Nagmamay-ari ng haring teknolohiya sa semiconductor. NATO. Pinag-aaralan ang pagkuha ng sistema ng sandatahan ng Pilipinas. Ang nakatagong Pilipinas sa panahon ng AI. Ngumisi ako. Propaganda. Marketing lang lahat yan. Ngunit may maliit na pag-aalinlangan na sumulpot sa loob ko. Talaga bang propaganda lang? Patuloy na pumapasok sa isip ko ang sinabi ni Dirk. Nagmula siya sa US Air Force. Isang taong walang dahilan para magsinungaling. Umuwi ako ng gabing iyon. Umupo ako sa sofa at uminom ng wine. Binuksan ko ang TV. Balita. Balita, sabi ng anchor. Ang biro tungkol sa Pilipinas ng European Broadcast Star ay lumalaki bilang kontrobersyang internasyonal. Ang Foreign Affairs Office ng Pilipinas ay pinag-aaralan ang opisyal na posisyon. Pinatay ko ang TV. Ayoko nang makita.
Ayoko nang makita. Kinuha ko ang cellphone. May mensahe mula kay Lisa. Briefing para sa pag-alis bukas. 10 a.m. Huwag kang mail late. Buntong hininga ako. Sa loob ng 2 araw, nasa Pilipinas na ako. Sa bansang buong buhay kong iniiwasan. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Maulap ang kalangitan ng London. May patak ng ulan. Bulong ko. Sige, ako mismo ang magbabalat ng kasinungalingan ng Pilipinas. Ipapakita ko kung gaano katawa-tawa ang pagiging pangatlo nila sa teknolohiya, ngunit walang paninindigan ang boses ko. Nanginginig ang kamay ko. Natatakot ako sa posibilidad na baka mali ang aking pagtatangi, hindi ang Pilipinas. Hindi rin ako nakatulog ng gabing iyon. Lumipas ang 2 araw. Sumakay ako sa eroplano sa Heathrow Airport. 10 oras na biyahe. Umupo ako sa upuan at tiningnan ang labas ng bintana. Dumadaloy ang mga ulap. May pasahero sa tabi ko ang nakipag-usap. Pupunta ka ba ng Pilipinas? Maikling sagot ko. Opo. Ngumiti siya. Magandang bansa iyon. Hindi ako sumagot. Inihain ang pagkain sa eroplano. Hindi ako kumain, wala akong gana, nagplay ako ng pelikula, ngunit hindi ako makapag-focus. Talaga bang totoo ang teknolohiya ng Pilipinas? Nakagising ako. Narinig ko ang anunsyo ng pilot. Malapit na raw kaming dumating sa Ninoy Aquino International Airport, Naya. Tumingin ako sa labas ng bintana. Bumaba ako sa eroplano at nagtungo sa immigration area. Mula roon nagsimula ang unang pagkabigla. Sa pasukan ng immigration area, may self-service terminal. Automated check. I-scan ang pasaporte. Face recognition. Halos walang pila. Nagulat ako. Sa Heathrow, basic ang 30 minuto para sa immigration. Ngunit iba rito. Tumayo ako sa harap ng kiosk. Inilagay ang pasaporte. Lumabas ang mukha ko sa screen. Tapos na ang pagkilala sa mukha. Kinumpirma ang pasaporte. Pinahintulutan ang pagpasok. Hindi umabot ng 10 segundo. Natigilan ako. Umabot lang ng 8 minuto ang pagdaan ko. Mula sa immigration hanggang sa baggage claim. Tiningnan ko ang relo ko. Hindi ako makapaniwala. Kung sa Heathrow, minimum ang 30 minuto. Pumunta ako sa baggage conveyor belt. Lumabas na ang maleta ko. 7 minuto. Kinuha ko ang maleta. Nanginginig ang kamay ko. Dumaan ako sa customs. Automated din ito. Kung walang item na idedeklara, dadaan ka lang. Sabi, may AI raw na nag-aanalisa ng X-ray. Lumabas ako ng paliparan. Malaki ang lobby. Mataas ang kisame at maliwanag. Mabilis kumilos ang mga tao. Tumigil ako. May naghihintay sa akin. Nagpakilala siya bilang si Ate Maya de Vera. Mukhang nasa late 20s siya. Sabi niya, liason siya ng gobyerno. Masigla siyang ngumiti. Foster, maligayang pagdating. Nakipagkamay ako. Sabi niya, ipaliwanag ko ang schedule natin. Ngayon, magtungo tayo sa hotel sa lungsod at bukas magsisimula ang formal na interview. Sumakay kami sa kotse, itim na sedan. Umalis ang driver. Pumasok kami sa expressway. Diyan na dumating ang pangalawang pagkabigla. Ang kalsada ay nahahati sa mga kulay. Blue lane, red lane, green lane. Tinatanong ko si Ate Maya, ano iyan? Nagpaliwanag siya, real-time traffic management system. Inaanalisa ng AI ang daloy ng trapiko at inaayos ang signal para sa bawat lane. Sabi niya, ang red lane ay para sa mga emergency vehicle lang. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Nampakalang sangdalala na. May isang ambulance na tumatakbo sa red lane. Lahat ng kotse ay nagbigay daan. Sa loob lang ng 1 minuto, nawala ang kotse. Sabi ni Ate Maya, dahil sa sistemang ito, nabawasan ng 3 minuto ang average arrival time ng ambulance. Natahimik ako. Sa London, pangkaraniwan na maipit ang ambulance sa traffic. Madalas na mawala ang golden time dahil sa traffic jam. Ngunit iba rito, pumasok ang kotse sa lungsod ng Maynila. Nakita ko ang mga gusali, matataas at moderno. Ngunit, hindi pa rin ako naniniwala. Dapat ganoon yan, naisip ko. Dumating kami sa hotel. Nag-check-in ako.
Umakyat ako sa kwarto at inayos ang gamit ko. Sa labas ng bintana, may ilog. Umaagos ang mga kotse sa tulay. Umupo ako sa sofa. Magulo ang isip ko. 8 minuto na imigrasyon, 7 minuto na maleta. Colored road system. Hindi ito ang Pilipinas na inakala ko. Tumunog ang cellphone ko. Si Ate Maya. Sabi niya, magkita raw kami sa lobby bukas. 9 a.m. Ischedule daw ng pagbisita sa National Science Research Institute. Sabi ko, opo. Pinatay ko ang tawag. At muling tumingin sa labas ng bintana, umaagos ang ilog, tahimik. Bulong ko, show off lang ito. Siguradong ganoon. Ngunit walang paninindigan ang boses ko. Unang beses akong nag-alinlangan. Talaga bang ganoon? O ako lang ang walang alam? Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Pumikit ako, ngunit hindi ako dinadalaw ng antok. Patuloy na pumapasok sa isip ko ang tanawin sa paliparan. 2 minuto na imigrasyon. 2 minuto na maleta. Colored roads. Ayokong mag-isip. Naniniwala akong malalaman ko ang tunay na mukha ng Pilipinas bukas. Ngunit may maliit na lamat na naganap sa loob ko. May lamat na ang pader ng pagtatangi ko. Kinabukasan ng umaga. Nagising ako ng 8:00. Naligo ako at nagbihis. Tiningnan ko ang salamin. Mas mukhang maayos ako kaysa kahapon. Bumaba ako sa lobby. Naghihintay si Ate Maya. Masigla siyang ngumiti at bumati. Handa na ba kayo? Tumango ako. Sumakay kami sa kotse. Ang destinasyon ay isang lugar ng pananaliksik. Nagbiyahe kami sa expressway. Nakita ko ang mga bundok sa labas ng bintana. Siguro lumipas ang 2 oras. Huminto ang kotse sa harap ng isang gusali. Hindi ito mataas, ngunit matatag. Dumaan kami sa security check. Kinumpirma ang ID at binigyan ako ng visitor pass. Pumasok kami sa loob. Mahaba ang hallway. Nag-una si Ate Maya. Sumakay kami sa elevator. Pinindot ang button para sa B3. Bumukas ang pinto. Isang lugar na parang control room. Puno ng screen ang pader. May 10 engineer na nakaupo. May isang lalaking lumapit. Nagpakilala siya bilang si Enger. Noel Reyes. Mukhang nasa early 30s. Mabilis siyang magsalita, maligayang pagdating. Ngayon, ipapakita namin ang aming sistema. Itinuro niya ang screen. May mapa ng Pilipinas. 3D ito. Gumagalaw ng real time. Nagpaliwanag si Enger. Noel, ito ang Integrated Battlefield Management System. Isipin na lahat ng impormasyon ng hukbong katihan, hukbong dagat, hukbong himpapawid, at satellite ay nagtitipon dito. Tiningnan ko ang screen. May mga pulang tuldok na gumagalaw. Sabi ni Enger. Noel, iyan ay virtual target. Live simulation iyan. Nagtype siya sa keyboard. Nagbago ang screen. Lumabas ang trajectory ng isang missile. May linyang iginuhit mula sa launch point hanggang sa target. Sabi ni Enger, Noel, ang AI ang nagkakalkula mula sa pagtukoy hanggang sa interception. Ang oras na kinakailangan ay 0.3 segundo. Nagtanong ako, 0.3 segundo? Tumango siya. Opo, 100 beses na mas mabilis kaysa sa desisyon ng tao. Kumabog ang aking puso. 0.3 segundo? Hindi ito ang antas ng teknolohiya na alam ko. Narinig ko kasi na minimum ang ilang segundo para sa mga sistema ng NATO. Nagpatuloy sa pagpapaliwanag si Enger. Noel, Noel, Noel. Ang core ng sistemang ito ay ang high bandwidth memory. Ang semiconductor na self-develop ng Pilipinas. 10 beses na mas mabilis magproseso ng datos kaysa sa dati. Tanong ko, narinig ko na gumagamit kayo ng chip ng Nvidia. Tumawa si Enger. Noel. Ang chip ay Nvidia, ngunit ang packaging ay teknolohiya ng Pilipinas. Iyan ang core. Dinala niya kami sa server room. Pagbukas ng pinto, naramdaman ko ang malamig na hangin. Puno ng malalaking server. Sabi ni Enger. Noel, ito ang HBM server. World number 1 sa power efficiency. Kalahati lang ang power consumption para sa parehong performance. Hinawakan ko ang server. Malamig ito.
May tunog na buom. Parang buhay. Bumalik kami sa control room. Nagpatakbo si Enger. Noel ng simulation. Sa screen, may missile na na-launch. Lumipad ito patungo sa target ng kalaban. Automatikong nag-launch ang interceptor missile. Hindi umabot ng 3 segundo ang lahat. Naihipos ako ng hininga. Ang antas na ito. Parang sa Amerika. Hindi, baka mas mataas pa. Gulong-gulo na ang isip ko. Tahimik na sabi ni Ate Maya. Mataas din ang interes ng NATO sa sistemang ito. Pinag-aaralan daw ng Poland at Romania ang pagkuha nito. Nagulat ako. NATO? Tumango si Ate Maya. Mas mabilis at mas efficient daw ang sistema ng Pilipinas. Huling sinabi ni Enger. Noel, hindi kami gumagawa ng sandata. Gumagawa kami ng sistema na nagbabago sa digmaan. Tiningnan ko siya. Ang kanyang mga mata ay puno ng kumpiyansa. Hindi siya nagsisinungaling. Ito ang kanyang puso. Natapos ang pagbisita. Lumabas ako ng gusali. Masakit sa mata ang sikat ng araw. Sumakay ako sa kotse. Tanong ni Ate Maya. Kumusta? Hindi ako makasagot. Wala akong masabi. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Asul ang langit. Bulong ko. Hindi ko alam na ganito na pala sila. May gumuguho sa loob ko. Ang pagtatangi ko sa Pilipinas. Ang paniniwala kong manipulated ang teknolohiya. Nanginginig ang aking paniniwala. Umiikot ang kotse sa expressway. Pabalik sa Maynila. Pumikit ako. Ang mga salita ni Enger. Noel ay umalingaunggaw sa aking tainga. Sistema na nagbabago sa digmaan. Unang beses kong naisip. Hindi ko ba minamaliit ang Pilipinas? Mas advanced ba talaga ang bansang ito kaysa sa Europa? Nanginginig ang kamay ko. Natatakot ako. Dahil ang aking paniniwala ay pinatutunayang mali. Kinabukasan ng umaga. Nagtungo ako sa National Science Museum. Isang gusali sa gitna ng Maynila. Kasama ko si Ate Maya. Pumasok kami sa museum. Malaki ang lobby. Umaagos ang ilaw mula sa kisame. May mga semiconductor wafer na nakadisplay sa pader. May isang lalaking lumapit. Mukhang nasa late 50s. Maliit at payat, ngunit malalim ang mga mata. Bumati siya, Mang Jose Alcantara. Nakipagkamay ako. Magaspang ang kanyang kamay. Matagal na siyang nagtatrabaho. Pinangunahan ni Mang Jose ang paglibot sa exhibit. Ang unang section ay ang 90s. May mga lumang kagamitan na nakadisplay. Sabi niya, mula rito nagsimula ang lahat. Tiningnan ko ang screen. May mga black and white na larawan. Ang tanawin ng isang pabrika. Tahimik na sabi ni Mang Jose. Nagtrabaho ako sa semiconductor factory noong 90s. Noong panahong iyon, lahat ng kagamitan ay ini-import. Mula sa ibang bansa, tumango ako. Nagpatuloy siya. Ngunit dumating ang krisis sa ekonomiya. Isang gabi. Gumuho ang lahat. Bumaba ang boses niya. Nagsara ang kumpanya. Nagsara rin ang pabrika namin. 2,000 tao ang nagtatrabaho roon, ngunit sa loob ng isang buwan, naging walang laman. Tiningnan ko siya. Nanginig ang kanyang mga mata. Nawalan din ako ng trabaho. Nasa 40s ako, ngunit wala akong magawa. Nasa bingit ng pagkumpiska ang bahay namin. Naglakad si Mang Jose sa susunod na seksyon. Sumunod ako. May mga newspaper article na nakadikit sa pader. Semiconductor industry, chain reaction sa pagbagsak, libu-libong engineer. Nawalan ng trabaho. Titigil ang produksyon kung walang imported na kagamitan. Binasa ko ang artikulo. Sumakit ang dibdib ko. Sabi ni Mang Jose, noong panahong iyon, nalaman namin kung gaano nakakatakot ang pagiging umaasa sa teknolohiya. Kung hindi kami bibigyan ng kagamitan ng ibang bansa, wala kaming magagawa. Tiningnan niya ako sa mata. Kaya nagpasya kami. Hindi na muling mangyayari ito. Tayo mismo ang gagawa ng kagamitan, process, at chip. Tanong ko. Naging posible iyon. Tumango si Mang Jose. Hindi madali. Umabot ng 10 taon. Ngunit nagawa namin. Umakyat sa 70% ang local production rate ng kagamitan. Itinuro niya ang susunod na display.
Isang HBM memory chip. Maliit at manipis. Ngunit sinabi niya na malaking teknolohiya ang nasa loob niyon. Sabi ni Mang Jose, ito ang 95% ng mundo ngayon. Ito ang resulta ng aral na natutunan namin sa krisis sa ekonomiya. Tiningnan ko ang chip. Maliit ito. Ngunit naramdaman ko ang bigat, ang kuwento na nasa loob niyon. Tahimik na sabi ni Mang Jose, ang dahilan kung bakit gumawa ang Pilipinas ng chip ay hindi para sa digmaan. Ito ay para sa alaala ng krisis na iyon. Tiningnan ko siya. Malalim ang mga kunot sa kanyang mukha. Ang bigat ng panahon. Nagpatuloy siya. Bumagsak na kami. Kaya gumawa kami ng teknolohiya para hindi na muling bumagsak. Nagsikip ang dibdib ko. Hindi lang ito simpleng pag-unlad ng teknolohiya. Ito ay alaala ng survival. Ang pangako na binuo ng henerasyong bumagsak upang muling bumangon. Tanong ko, ano ang trabaho mo ngayon? Ngumiti si Mang Jose. Dito ako nagpapaliwanag. Tiningnan niya ang labas ng bintana. Kitang-kita ang Maynila. Nagliliwanag ang mga gusali. Ang teknolohiya ay hindi pera. Ito ay pangako na hindi na muling babagsak. Sa sandaling narinig ko ang salitang iyon, tumulo ang luha ko. Ikinihiya ko ang aking pagtatangi. Binaliwala ko ang Pilipinas. Tinawanan ko na manipulated ang pagiging pangatlo sa teknolohiya, ngunit mali ako. Ang Pilipinas ay isang bansang gumawa ng teknolohiya para sa survival. Isang bansang bumangon matapos mapagtagumpayan ang alaala ng pagbagsak. Yumuko ako. Dahan-dahang tinapik ni Mang Jose ang balikat ko. Ayos lang. Naintindihan mo na. Yan ang mahalaga. Lumabas kami sa museum. Mainit ang sikat ng araw. Tanong ni Ate Maya. Ayos ka lang ba? Tumango ako. Sumakay kami sa kotse. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Naglalakad ang mga tao. Karaniwang araw. Ngunit alam ko na kung gaano kalaking pagsisikap ang nasa likod ng karaniwang araw na iyon. Ang pangako na hindi babagsak. Tumunog ang cellphone ko. Si Lisa, ang producer. Nagtanong siya kung kumusta ang interview. Maikling sagot ko. Mas mabigat kaysa inakala ko. Pinatay ko ang tawag. Pumikit ako. Pumapasok sa isip ko ang mukha ni Mang Jose. Ang kanyang huling salita ay umalingaw-ngaw sa aking tainga. Ang teknolohiya ay hindi pera. Ito ay pangako na hindi na muling babagsak. Unang beses kong naintindihan ang Pilipinas. Lumipas ang isang linggo. Bumalik ako sa London. Pagbaba ko sa Heathrow Airport, nag-iba ang lahat. Mahaba ang pila sa immigration. Naghintay ako ng 30 minuto. Pumasok ako sa opisina. Tinawag ako ni Lisa, ang producer. Pumasok kami sa conference room. Tanong niya, kumusta? Binuksan ko ang laptop ko. Ipinakita ko ang mga material sa interview. Larawan, video, nilalaman ng interview. Lahat ay organized. Tiningnan ni Lisa ang screen. Nagbago ang kanyang tingin. Totoo ba ito? Tumango ako. Kinumpirma ko ang lahat. 95% share ng HBM. Kalahati ng packaging technology ng Nvidia ay Pilipinas. Marami sa sensor ng NATO ay teknolohiya ng Pilipinas. Hindi nagsinungaling ang datos. Sabi ni Lisa, gumawa tayo ng documentary. Dapat itong maging isang special feature. Naghanda kami sa loob ng isang linggo. Nag-edit ng video. Nagsulat ng narration. Nagdagdag din kami ng interview ng eksperto. Sumali ulit si Dirk. Dumating ang araw ng broadcast. Huwebes ng gabi, 9:00. Nakaupo ako sa studio. Umikot ang kamera. Isang linggo na ang nakalipas. Binaliwala ko ang Pilipinas sa lugar na ito. Ngunit nagkamali ako. Ngayon, ipapakita ko ang katotohanan. Nagsimula ang documentary. Lumabas ang tanawin ng NAIA, 8 minutong imigrasyon. Colored road system. At lumabas ang Combat Management Center ng National Science Research Institute. Lumabas sa screen si Enger. Noel, ang tanawin ng pagpapaliwanag ng 0.3-second detection system. Alam kong magugulat ang mga manonood. Lumabas ang interview ni Mang Jose. Ang kuwento ng krisis sa ekonomiya. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa studio. Ang teknolohiya ay hindi pera.
Ito ay pangako na hindi na muling babagsak. Tiningnan ko ang screen. Uminit ang dibdib ko. Natapos ang broadcast. 45 minutong documentary. Tumakbo si Lisa. Alexa, tingnan mo ang ratings. Ipinakita niya ang tablet. Umaakyat ang numero. Nagsimula sa 400,000. Naging 700,000 sa loob ng 10 minuto. Lumampas sa 1,000,000 pagkatapos ng 20 minuto. Nang matapos ang broadcast, 1.2 milyon ito. No. One sa UK sa parehong oras. Hindi ako makapaniwala. Sumigaw si Lisa. Napakatagumpay. Nagsimulang tumunog ang cellphone ko. Puno ng mensahe. Sumabog din ang notification ng SNS. Tiningnan ko ang screen. Nagdidiskusyon ang mga tao tungkol sa teknolohiya ng Pilipinas, HBM, AI system, kuwento ng pagtagumpayan sa krisis. Lahat ay usap-usapan, ngunit may pagtutol din. Isang German technology expert ang nagpost sa SNS. Sabi niya, manipulated ang teknolohiya ng Pilipinas. Sumali rin ang French ekonomista. Kinabukasan, nagkaroon ng debate. Inimbitahan din akong maging panelist. Nagtipon ang mga eksperto mula sa iba't ibang bansa sa Europa sa studio. Nandyan din si Claudia. Malamig pa rin ang tingin niya sa akin. Nagsimula ang debate. Tanong ng host, sang-ayon ba kayo sa teknolohiya ng Pilipinas? Naunang nagsalita si Claudia. Manipulasyon. Assembly technology lang ang Pilipinas. Nasa Europa at Amerika pa rin ang core technology. Sumagot ako. Nakita ba ninyo ang datos? 95% share ng HBM. Imposible iyan sa assembly technology. Sumingit ang German expert. Pansamantalang phenomenon lang iyan. Ngunit nagsalita si Dirk. Umaasa rin ang US Department of Defense sa teknolohiya ng Pilipinas. Ako mismo ang nagkumpirma. Umiinit ang debate. Tumataas ang boses ni Claudia. Mapanganib ang pag-asa sa Pilipinas. Kalmado akong sumagot. Hindi iyan pag-asa. Iyan ay partnership. Ang Pilipinas ay isang bansang nakikipagtulungan sa mundo sa pamamagitan ng teknolohiya. Tumahimik ang studio. Nagpatuloy ako. Hanggang 1 linggo na ang nakalipas. Tulad ninyo, binalewala ko ang Pilipinas. Ngunit nagkamali ako. Hindi nagsisinungaling ang datos. Ipinakita ang datos sa screen. HBM share graph. NATO sensor share. Packaging technology ranking. Lahat ay no. One ang Pilipinas. Tumahimik si Claudia, hindi rin nakapagsalita ang German expert. Natapos ang debate. Lumabas ako ng studio. Naghihintay si Lisa sa akin. Sabi niya, Alexa, malaking impact ito. Malaking ingay sa buong Europa. Tiningnan ko ang cellphone. Puno ng news notification. European Broadcast Reporter. Pinuri ang teknolohiya ng Pilipinas. Simula ng bagong era ng Pilipinas. NATO, pinag-aaralan ang kooperasyon sa teknolohiya. Tinapik ni Lisa ang balikat ko. Tahimik niyang sinabi, Alexa, ito ay magiging documentary na magbabago sa strategy ng Europa. Tumango ako. Tiningnan ko ang labas ng bintana, maulap ang langit ng London, ngunit maliwanag ang puso ko. Ang kumpiyansa na naipaalam ko ng tama ang Pilipinas. Ang ginhawa na nabasag ko ang aking pagtatangi. Bulong ko. Nagsisimula pa lang ito. Lumipas ang 1 buwan. Nasa Brussels ako. Ang gusali ng European Union Headquarters. May special meeting ng Defense Committee. Ang report ko ang naka-agenda. Ebalwasyon ng strategic value ng teknolohiya ng Pilipinas. Nakatayo ako sa harap ng conference room. Kinakabahan ako. Bumukas ang pinto ng conference room. Pumasok ako. May 30 katao na nakaupo sa oval table. Mga kinatawan mula sa Germany, France, Poland, at UK. Sinimulan ng chairman ang meeting. Reporter Foster, simulan mo ang presentasyon. Yumuko ako. Sinimulan ko ang presentasyon. Lumabas ang unang slide. Graph ng technology share ng Pilipinas. 95% HBM. 50% packaging technology. 30% sensor technology. Nagpaliwanag ako.
Karamihan sa mga core component ng defense industry system ng Europa ay Pilipinas. Hindi ito simpleng supply relationship. Ikalawang slide. Resulta ng simulation. Datos na isinagawa sa NATO Research Institute. Scenario 1. Normal ang supply. 100% operation rate ng defense system ng Europa. Scenario 2. 30% na pagbaba sa supply ng Pilipinas. Paghinto ng radar upgrade. 20% na pagbaba sa produksyon ng missile. Scenario 3. 100% paghinto ng supply. 30% na pagbaba sa resolution ng radar. Kalahati ng bilis ng AI target identification. Imposible ang combat system update. Tumahimik ang conference room. Inilipat ko sa huling slide. Kung wala ang teknolohiya ng Pilipinas, mapupunta sa vacuum ang depensa ng Europa. Nagtaas ng kamay ang kinatawan ng Germany. Siya si Defense Attaché Klaus. Sabi niya, hindi ba iyan manipulation? Sapat na ang teknolohiya ng Germany para palitan. Umiling ako. Tingnan ninyo ang datos. Ang HBM ay hindi kayang gawin sa Germany. Mga kumpanya lang ng Pilipinas ang gumagawa. Sumingit ang kinatawan ng France. Kung gayon, bumili na lang tayo sa Amerika. Sumagot ako. Gumagamit din ang Amerika ng Pilipinas. Ang core packaging ng chip ng Nvidia ay teknolohiya ng Pilipinas. Walang kapalit. Tumayo si Claudia. Matulis pa rin siya. Reporter Foster, lobbyist ka ba ng Pilipinas? Ang pag-asa sa Pilipinas ay strategic risk. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Hindi ito pag-asa, kundi partnership. Hindi tinatakot ng Pilipinas ang Europa. Sumagot si Claudia. Ngunit paano kung maputol ang supply chain? Kalmado akong sumagot. Kaya nga kailangan ng kooperasyon. Dapat tayong makipag-alyansa sa Pilipinas. Hindi na dapat nating balewalain tulad ng ginagawa natin ngayon. Nagtaas ng kamay ang opisyal ng Poland. Si Colonel Marek. Sabi niya, sumasang-ayon ako sa opinyon ni Reporter Foster. Gumagamit ang Poland ng sandata ng Pilipinas. Ang self-propelled gun at new generation tank ay may excellent performance. Ngumisi ang kinatawa ng Germany. Iba ang sandata sa teknolohiya. Sumagot si Colonel Marek. Hindi iba. Ang sensor at communication equipment na nasa sandatang iyon ay lahat teknolohiya ng Pilipinas. Kung wala iyon, hindi namin mapoprotektahan ang aming defense line. Nag-ingay ang conference room. Sabi ng chairman, mag-summarize tayo. Reporter Foster, ano ang iyong conclusion? Binasa ko ang huling pangungusap. Kailangan natin ang Pilipinas para sa survival ng Europa. Tumutol ang kinatawan ng Germany. Manipulation. Ngunit sinabi ng kinatawan ng UK. Malinaw ang datos. Kung tatanggalin natin ang Pilipinas, guguho ang defense industry ng Europa. Naganap ang voting. 23 sa 30 katao ang sumang-ayon. Naipasa ang panukala para sa strategic cooperation sa Pilipinas. Natapos ang meeting. Tumayo ako mula sa aking upuan. Nanginginig ang aking mga binti. Lumapit sa akin si Claudia. Tahimik niyang sinabi, ikaw ang nanalo. Umiling ako. Hindi ako nanalo. Sinasabi ko lang ang katotohanan. Buntong hininga si Claudia. Magbabago ang Europa. Tumalikod siya. Lumabas ako ng conference room. Naghihintay si Colonel Marek sa hallway. Nakipagkamay siya. Salamat. Ipinakilala mo ng tama ang Pilipinas. Ngumiti ako. Lumabas ako ng gusali. Kinuha ko ang cellphone ko. Nagpadala ako ng mensahe kay Lisa. Naipasa ang meeting. Pinirmahan ang Pilipinas Cooperation. May sagot. Ang galing mo. Binago mo ang kasaysayan. Inilagay ko ang cellphone ko sa bulsa. Naglakad ako sa plaza, dumadaan ang mga tao. Naisip ko, hanggang 1 buwan na ang nakalipas, binalewala ko ang Pilipinas. Naniniwala ako na manipulated ang teknolohiya. Ngunit nagkamali ako. Ang Pilipinas ay ang bansang kailangan ng Europa. Isang kasosyo na hindi dapat balewalain. Tiningnan ko ang langit. Dumadaloy ang mga ulap. Umihip ang hangin. Ngayon, kinilala na ng Europa ang Pilipinas. Bulong ko, lumipas ang 3 buwan. Muli akong bumaba sa NAIA.
Nag-iisa ako ngayon. Personal na schedule. Lumabas ako ng paliparan at sumakay sa taxi. Sabi ko sa driver, pakidala ako sa National Science Museum sa Maynila. Umalis ang kotse. Tiningnan ko ang labas ng bintana. Nakita ko ang mga colored lane sa expressway. Maayos pa rin. Naalala ko ang pagkabigla noong una ko itong makita 3 buwan na ang nakalipas. Dumating kami sa museum. Dahan-dahan kaming naglakad sa exhibit. Huminto kami sa section ng krisis sa ekonomiya. May mga black and white na larawan. Tahimik na sabi ni Mang Jose, palagi kaming vacuum. Tiningnan ko siya. Nagpatuloy siya. Sa mapa ng mundo, maliit na tuldok lang ang Pilipinas. Walang pumapansin na bansa, kaya mas nagtrabaho kami ng husto. Mahina ang kanyang boses. Nakikinig ako. Nagtrabaho kami araw at gabi para punan ang vacuum. Pag-aralan ng teknolohiya ng ibang bansa, habulin, at lampasan, iyan ang paraan para kami mabuhay. Tiningnan ko ang larawan. Mga taong nagtatrabaho sa pabrika. Pagod ang mukha, ngunit buhay ang mata. Sabi ni Mang Jose. Ngayon, nagbago na. Pinapagalaw ng Pilipinas ang mundo. Ngunit ang simula ay vacuum. Tumango ako. At tahimik akong nagsalita. Hindi na vacuum ang Pilipinas. Tiningnan ako ni Mang Jose. Nagpatuloy ako. Pangatlong axis na nagpapagalaw sa mundo. Ngumiti siya. Salamat. Nakakatuwang marinig iyan. Umiling ako. Ako ang dapat magpasalamat. Binaliwala ko ang Pilipinas. Ngunit nagkamali ako. Tinapik ni Mang Jose ang balikat ko. Naintindihan mo na, ayos na iyon. Ang mahalaga ay iparating ang katotohanan. Lumabas kami ng museum. Pumunta kami sa cafe na tanaw ang ilog. Umupo kami sa tabi ng bintana. Umaagos ang tubig ng ilog. Isang ilog na umagos sa loob ng libu-libong taon. Isang ilog na hindi tumitigil sa pag-agos. Uminom ako ng kape. Tanong ni Mang Jose, kumusta ang Europa? Sumagot ako, nagbabago. Sinimulan nilang kilalanin ang Pilipinas. Pinapalakas din ng NATO ang kooperasyon. Tumango si Mang Jose, mabuti iyon. Tiningnan ko ang labas ng bintana. May itinuro ang maliit na bansang ito sa mundo. Sabi ko, tanong ni Mang Jose, ano iyon? Dahan-dahan akong sumagot. Na mapoprotektahan ang kapayapaan, hindi sa pamamagitan ng lakas, kundi sa karunungan, hindi sa pamamagitan ng banta, kundi sa tiwala, hindi sa sandata, kundi sa strategy. Tahimik nang umiti si Mang Jose. Magandang ekspresyon. Lumabas kami ng cafe. Naglakad kami sa tabing ilog. Umihip ang hangin. Kinuha ko ang cellphone ko. Binuksan ko ang report ng European Union. Binasa ko ulit ang titulo. Artificial Intelligence, Semiconductor, Era ng Digmaan, Bagong Alyansa, ng Europa, Pilipinas. Lumipas ang 2 araw. Nasa studio ako sa London. Naghahanda para sa live broadcast. Sa mismong lugar kung saan ko binaliwala, ang Pilipinas 3 buwan na ang nakalipas. Umikot ang kamera. Huminga ako ng malalim. At nagsalita. 3 buwan na ang nakalipas. Sa lugar na ito, binaliwala ko ang Pilipinas. Sinabi ko na manipulated ang pagiging pangatlo sa teknolohiya. Ngunit nagkamali ako. Lumabas sa screen ang video ng Pilipinas. NAIA. National Science Research. Interview ni Mang Jose. Nagpatuloy ako. Ang Pilipinas ay isang bansang tahimik, ngunit matatag na sumusuporta sa mundo. Isang bansang bumangon matapos mapagtagumpayan ang alaala ng pagbagsak. At ngayon, kailangan ng mundo ang Pilipinas. Tumahimik ang studio. Binigkas ko ang huling salita. Ikinihiya ko ang aking pagtatangi. Ngunit alam ko na ang katotohanan at gusto ko itong ibahagi sa inyo. Natapos ang broadcast. Namatay ang ilaw. Tumayo ako mula sa aking upuan. Lumapit si Lisa. Sabi niya, ang galing mo. Ngumiti ako. Umuwi ako. Umupo ako sa sofa at tiningnan ang labas ng bintana, ang night view ng London. Tumunog ang cellphone ko. Notification ng komento. Nag-iwan ng komento ang mga manonood.
nakakatuwa ang Pilipinas. Salamat sa matapang na pagbabalita, reporter. Dapat tayong matuto sa Pilipinas. Inilapag ko ang cellphone. At bulong ko, Pilipinas, salamat. Nagningning ang mga bituin sa langit sa labas ng bintana. Kailan kayo nakaramdam ng pagmamalaki sa Pilipinas? Ibahagi ang inyong karanasan sa komento.